Yung restoration, hindi siya yung only solution, hindi siya yung singular solution to coral degradation. Kailangan nating i-contextualize yung restoration sa broader coastal resource management initiative. Madaming tao ang interested sa restoration. Hindi ka naman nakapag-pass ng judgment whether good yung intentions nila. I think most people have well-meaning good intentions kaya gusto nilang mag-conduct ng restoration. However, yung challenge is 'pag hindi sila properly informed about the regulations, about technical guidelines, they might actually be doing more bad than good. Sa Pilipinas, wala pa tayong specific policy for coral restoration. So yung ginagamit pa for coral restoration ay yung Fisheries Administrative Order number 233 or yung Aquatic Wildlife Conservation. Yun din yung ginagamit for other aquatic wildlife species. So wala pa talagang specific policy for coral restoration. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa tatlong journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Our guest holds a master's degree in sociology from UP Diliman. He is currently part of the Australian Centre for International Agricultural Research Coral Restoration Governance project, where he has published papers and different knowledge products to support coral restoration applications in the Philippines. Prior to joining the Marine Environment and Resources Foundation at the UP Marine Science Institute in 2017, he had worked with local civil society organization networks
that promotes small-scale fishers' rights and welfare. His current research project investigates small-scale fishers' vulnerabilities and its implications to marine resource management. So without further ado, let's all welcome Mr. Dane Erlo Matores. Yes, hello Paul. Ayun. So, welcome sa podcast, Erlo. So, bago pala tayo magsimula, no, kung nag-enjoy kayo sa podcast at gusto niyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ng episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa social media platforms ng Behind the Science Podcast. So, makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. So, ang topic natin today, very interesting to, no? Kasi pag-uusapan natin kung effective ba talaga ang mga coral reef restoration projects sa Pilipinas. Pero mas magfo-focus tayo dun sa institutional side, so yung implementations ng mga different agencies. So hindi tayo masyadong magfo-focus sa biological side ng coral reefs. Pero kung interested kayo sa mga coral reefs, madami na rin kaming mga previous episodes. Yung mga more recent episodes ay yung episode 69 with Dr. Wilfredo Licuanan. Ang pinag-usapan namin doon ay yung na-develop nila na bagong grading system para i-measure yung health ng coral reef. And episode 61, again with Dr. Wilfredo Licuanan, yung pinag-usapan naman namin doon ay kung may epekto ba ang ipot ng ibon sa mga coral reef. At yung naging study area nila doon ay ang Tubataha Reef. So ayun, ngayon focus naman tayo sa featured study natin today, but before that, kilalanin muna natin si Erlo. So si Erlo, siya actually yung first natin na guest dito na sociologist. Siguro for anyone na sa mga hindi familiar, can you share, Erlo, ano ba ang ginagawa ng isang sociologist? Ano ba? Um, Kasi nanonood din ako nung podcast niyo ta's nakikinig. So, maganda nga na, na-invite dito bilang, social scientist. So, yeah, dun sa introduction mo, so bale yung background ko talaga ay social science. So, from political science, undergraduate sa UP Visayas, nag-masters ako ng sociology sa Diliman. And, since 2014 after graduation, napasok na ako sa marine conservation work. Um, well, yung sa una sa isang local NGO nga, tapos nagkaroon kami ng project sa Tacloban City, post Yolanda, monitoring ng government efforts and programs na nakakaapekto sa fisher folk sector. And nung 2017 pumasok ako sa MSI sa isang malaking project ng DNR. So, I think bilang sociologist and, or social scientist in general, siguro yung, value niya sa marine conservation work ay, um, na explain natutulungan natin na-explain bakit sa ibang sites successful yung intervention, sa iba hindi. Tapos bakit, for example, sa context ng pag-uusapan natin ng coral restoration, bakit yung ibang practitioners ay hindi sumusunod sa regulations at bakit mayroong mga tao na hindi naniniwala sa coral restoration. Hindi naman na sa hindi naniniwala pero skeptic or may mga anti-restoration initiatives. So etong mga dimensions na to ay hindi technical science pa. So, eto ay yung sa social dimensions and, eto nakakatulong siya sa marine conservation work in general kasi etong, iniintindi natin bakit yun iba-iba yung outcomes ng different technologies, for example, sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang konteksto. Siguro yun broadly. Yung pagiging sociologist ba, nung bata ka, yan talaga yung pangarap mong maging profession? Ah, Actually gusto kong maging lawyer before, tapos nung, college na parang mas, um, interesting, mas exciting for me yung theories, yung social theories more than and research of course, more than sa law na ayun nakasulat na tapos alam mo gets mo? So mas gusto ko yung
Hindi naman discover but yun research. Pero I guess madami din yung graduates ng sociology na pumupunta ng law, tama ba? Parang may gano'n ako na impression kasi parang mahilig sila, mag-interact sa mga tao and dahil sa Yes, gano'ng attitude nila gusto din nila i-defend yung ah, well, sa undergrad ko kasi pol sci and karamihan ng batchmates ko ay lawyers na ngayon. So, for sociology, at least sa batch ko, may isa lang nag-law ta's yun na yun, siya lang. diyan din pala curious ako, yung sinabi mong political science tapos 'di ba nag-sociology ka, ano yung parang pinagkaiba nung dalawang course na yun? Anong 'pag political science, ano yung ginagawa nun tapos in comparison sa sociology? Paano ba? Hindi naman kasi ako gano'n ka-expert sa distinction ng dalawa. I think, kaya ko kinuha yung sociology for masters instead ng political science. Mas, na-introduce ako nung undergrad sa sociologist na scholars more than sa mga political scientists. And hindi rin ako gano'n ka-fascinated sa mga state-centered na mga na scholarly work. So, mas gusto ko yung mga sociological studies, yun tapos yung mga social movement, mga community, like for example, rural sociology. So, yun mas na-convince ako dun na mag-sociology for masters instead na mag-law or political science. Hindi mo naisip mag-marine science kasi nasa ano ka naman, Hindi. Kasi andito na rin naman ako sa marine conservation space and, siguro meron din akong general understanding ng marine science or marine biology. So, I think okey na yun. Dun na lang ako mag-focus sa social dimensions ng marine conservation. So, speaking of dun sa yun nga, yung pagiging sociologist ni Earlo, ngayon siguro focus tayo dun sa naging study niya. So, ang title nito ay Institutional Dimensions of Coral Reef Restoration in the Philippines. So, Earlo, can you share muna tungkol saan ba itong paper na 'to in one sentence? Ayun, so yung study na 'to, yung pag-aaral na 'to ay tiningnan namin, ni-review namin yung mga, naging national programs and projects and iba pang efforts at coral restoration sa Pilipinas. Tapos, in-examine din namin yung mga weaknesses or kahinaan nung regulatory frameworks governing yung restoration. Kapag sinabing restoration, may technical definition ba 'yun? Like for example, nag-transplant ka lang diyan sa 1 square meter na area, restoration na bang tawag dun? Hmm, well, siguro una, merong multiple types ng coral restoration and yung na-mention mo nga yung pag-transplant or pagtanim ng fragments for example, isa yung method ng coral restoration. But I think even among, marine scientists or coral reef ecologists, I don't think merong definitive singular na definition ng restoration. Kasi like for example, coral restoration or coral reef restoration ba, like yung buong reef ba yung i-restore mo, yung gano'n. So, um, hindi naman yun, may iba-ibang definitions and approaches to restoration. Paano na-formulate yung research na 'to? Ano ang backstory? Bakit niyo naman naisipan na tingnan yun nga, yung institutional dimensions nung coral reef restoration? Ayun, so sa maraming bansa na like for example sa Indonesia and sa Australia, so nakikita nila na yung coral restoration ay potentially nakakatulong siya sa coral rehabilitation. And, dahil sa eto, more and more madaming bansa, madaming organizations na nagpo-promote ng restoration. Like for example, yung UN Decade of Restoration, meron din gano'n. So, um,
Maliban sa pag-optimize for example ng iba't ibang restoration methods, so yung research ngayon ay naka-focus na din sa pag-identify ng mga specific, social, economic, and governance challenges associated sa restoration. And specific sa project, nabanggit mo nga na ito ay funded ng, Australian Centre for International Agricultural Research. So kung familiar ka sa work sa Bolinao, so yung HR like for more than a decade, nag-implement sila ng restoration sa Anda, Pangasinan. Tapos, now nag-expand na siya sa Alaminos, sa Cebu, sa San Vicente, and sa Batangas. So basically yun na yung, um, project sites namin. So yun, so dahil mas nagiging popular yung restoration ngayon at may mga international policy frameworks 'no, for restoration. So, yung focus ngayon, yung isang strand ng research ay tingnan nga yung institutional and social dimensions ng restoration. Kasi relatively, although hindi siya gano'n kabago, but ayun, I think with the increasing use sa kanya. Sino-sino ba yung gumagawa ng ng mga ganitong restoration na projects? Sa paper namin, mayroon kaming tatlong respondent groups. So, una yung mga scientists, tapos yung civil society organization networks katulad ng mga NGO and mga local government. So, sa pag-aaral namin, um, na nakita namin na yung earliest efforts at restoration sa Pilipinas ay noong 1970s pa. And sa ginawa naming restoration database, kasi part ng paper ay database ng mga restoration efforts nga sa Pilipinas. Nakapag-document kami ng 427 restoration projects since late 1970s until present time. And, karamihan dito sa nag-i-implement ay national government. Kung makita mo dun sa figure sa paper, yung national government talaga, like for example, yung artificial reef program, tapos yung, um, coral transplantation ng DOST noong 2012 ata. So mainly, national government yung nag-implement ng restoration. But also, documented na madami na din pala sa mga local government, even private, entities like for example yung mga dive resorts, yung mga nasa tourism sector. Yung dive resorts, gumagawa din sila ng sariling restoration efforts? Yes, oo. Meron kaming mga na-document and, like for example sa Bohol and sa Aklan tapos sa Batangas. May mga, initiatives yung private sector in general, katulad nga ng mga resort na mag-implement din ng restoration. Ay, kanina pala may nabanggit ka na may iba-ibang, tawag dun, iba-ibang ways or methods for coral reef restoration. Merong transplantation, merong artificial reef, yung Mm. kakabanggit mo lang. Yun lang ba yung dalawang methods or may iba pang ano? Meron pang iba like, substrate stabilization, mineral accretion, tapos recently yung novel methods like yung mass larvae reseeding, yung ginagawa ng HR sa Bolinao. So yun ay yung sexual way of restoration. But mostly yung existing ay yung asexual or yeah, and even yun nga yung mga mineral accretion. So may iba-ibang forms or methods nung restoration. Tapos dito hindi ko pala nabanggit. So yung study na 'to, RRL 'to siya na type ng, study, 'di ba? Nag-browse kayo ng literature, sa internet. So can you share paano ba ginagawa yung isang RRL study, paano siya like, ginagawa? Paano niyo hinahanap yung mga ano na 'yan, yung mga literature na dapat niyong basahin? So bale yung study maliban sa literature review,
meron din kaming interviews na puwede ko ring i-discuss later. So, yung una yung sa literature review nga. So, since nasa MSI naman kami and yung kasama namin sa project yung mga marine scientists. So, may idea na kami kung ano yung mga restoration projects in the past. Like for example, yung big projects nung national government. Pero yung naging isang challenge dun ay hindi naman lahat ng information about restoration ay available sa peer-reviewed journals. So yung naging challenge namin dun ay, maghanap nung tinatawag nila na gray literature. So ito yung mga unpublished works. So yung ginawa namin, of course meron na nga kaming initial database based sa mga project ng UP, UP-MSI and UP in general and UST. So, nag-archive research kami ng mga old government reports. Tapos maliban dun, gumawa din kami ng online search, including social media. Like may mga keywords lang kami, restoration. And pangatlo, conduct din kami ng survey among conservation groups sa Pilipinas. Although mababa yung naging survey response, but nevertheless nakakuha pa rin kami ng valuable information. Kasi again, hindi lahat ng information ay publish. So yun yung ginawa namin. So naghanap din kami ng mga gray literature, yung mga unpublished work. Yeah, so maliban sa, literature review yung sa database namin, nag-conduct din kami ng interviews among, restoration practitioners. So yung sinabi ko nga sa'yo yung 3 respondent groups namin, nag-interview kami nung scientists, nag-conduct, nag-implement before ng restoration, also yung mga NGO. And some, hindi lahat NGO, eh, iba-iba yung, identity nila but nasa civil society organization umbrella sila. Then pangatlo, yung mga local government din na nag-implement ng restoration. So yun, database primarily yung unang part nung research namin. Second, yung interviews. Pero bago yung interviews, nagkaroon din kami ng analysis ng existing regulations na related sa restoration. Important yan kasi yun yung pinaka-core nung interview guide namin dun sa key informant interviews sa tatlong respondent groups. Gaano pala kadami yung ano, yung tawag nito, yung publications plus gray literature na na-compile niyo? Ah, hindi ko maalala pero I think kaya naming i-call out dun sa database kung ilan yung yung gray literature. Nasa ano ba, nasa hundreds lahat-lahat? Hindi ko alam kasi 427 yung total, eh, so hindi ko alam. Ah, Pero definitely, puwede naming ma-call out yung gano'ng information kung ilan dun yung sa gray literature. diyan din pala ako curious kasi 'di ba, una hanapin mo yung literature 'di ba, tapos babasahin mo. Siyempre dun sa pagbabasa mo dapat may plan ka 'di ba, kung paano mo siya babasahin. So Mhm, paano niyo paano niyo ginawa yun? How do you prepare for reading yung mga ganong papers? yeah. So, meron naman kaming guide, like, mainly yung tiningnan namin ay well, anong taon, sino yung funding, ano yung objective ng restoration, sino yung na-involved sa restoration project, tapos, kung meron silang monitoring reports or assessment. So, those were the main na tiningnan namin initially. And hindi kasi lahat may gano'ng information din, eh, pero at least yung mga general information about funding, ano yung objective, saan, sino yung na-involved, ano yung nangyari after, gano'n. Yung sinasabi mong, gray literature 'di ba ano, kasi hindi naman lahat napa-publish into a full-blown na study. Mado-double check mo ba yung for example yung rigor na ginawa nila dun sa study or do you accept na lang as is kung ano yung nakasulat dun? Ah, well hindi naman part yung ng study namin, hindi niya scope kung yun i-judge mo yung rigor nung ginawa nila. So, as long as may ni-report sila na
na restoration project. And actually magandang point 'yun na na-remind ako. So hindi lahat nung entries sa restoration database namin ay validated. So kasi 'yun nga, from Gray literature and wala din naman kaming capacity to do validation. So, yeah, so hindi siya validated lahat nung entries dun sa database namin. Paano niyo nabasa lahat yung 400 plus na yun? Gaano niyo siya katagal binasa? Or gumamit ba kayo ng AI para ipa-summarize yung mga information? Um, yung sabi ko nga, hindi yung iba kasi like kuha na siya, like for example, may isang project na multiple sites. So, kinount lang namin na dito niya in-implement 'to sa ganitong LGU. So, yung iba wala din naman kasing details talaga. Like gano'n lang, ka-straightforward yung na-mention lang siya. But yeah, may mga report for example, yung DOST project, meron talaga silang impact assessment report. So yun medyo mas may detalye yung dun, yung report. Maliban sa in-identify yung locations, ang LGU, sino yung partners, merong narrative kumbaga, may story pa. Kanina pala nabanggit mo na, 'di ba, tiningnan niyo yung mga reports in the past. How how far back in the past yung tiningnan niyo for this study? Yung nakita namin dun ay yung sa 1970s, late 1970s. So yun ay yung artificial reef program. I'm not sure kung ano before yung name ng BFAR, but yun, yung agency na yun. So nag-implement sila ng artificial reef. Yun yung very first na coral reef restoration effort sa Pilipinas or hindi naman? At least nahanap namin na available na report na information. Yun yung nakita namin na earliest. Yung officially documented na ano, Oo. restoration. Oo. Pero possible ba na may older older ano pa? Yes, every time na pine-present din namin yung database, may gano'ng disclaimer na una, hindi lahat dito ay validated. Tapos pangalawa nga yung punto mo na baka may mga iba pang restoration effort na na-miss namin kasi wala sigurong available report or yan published kahit, yeah, kahit gray literature. Yun. So from 1970 hanggang anong taon yung ano, yung tiningnan niya? Natapos yung study nung 2023. So, I think yun. So, yung time frame na yun. So, even yung mga recent na restoration efforts. Sige, recap ko lang pala kung tama yung pagkaintindi ko so far. So, 'di ba tiningnan niyo yung, institutional na aspect ng coral reef restoration na projects. So, nag-compile kayo ng literature, both published and, published reports at yung gray literature na tinatawag natin. So, kapag i-total mo yun may na-compile kayo na 400 plus Hmm, studies from 1970 to 2023. Tapos in addition with that, nag-interview din kayo ng tatlong sectors. So, isa sa isang government at, ah, government tapos NGO, mhm. tama ba? Um, gov Local government. Ah, Gaano kadaming tao yung in-interview niyo? sa scientist group, if I think 10, tapos sa local government 12. And sa NGOs meron kaming 6. So, even with that number, I think meron kaming good representation nung different practitioners. And also, maliban sa yun, tatlong set sila, na-capture din namin yung different contexts and different management regime for restoration and also different outcomes. Kasi like for example, may mga success stories and mga may failures. So, yeah, so I think yung good representation pa din siya. Tapos paano pinipili yung mga interviewin, like may criteria ba yun? So, for example, dapat,
at least ganitong restoration projects yung nasamahan nito or something? May criteria ba? Wala naman talagang particular criteria sa pag-select namin ng key informant. Kasi again, bago siya na-study, so most of the time nag-rely kami sa snowball lang din. So hindi namin well, naging madali siya sa scientist group kasi kilala nila kung sino yung mga may restoration projects in the past. And ginawa namin sa local government, bale sinundan lang din namin yung mga naging, um sites ng DOST project, for example, sa pinuntahan namin sila, yung 12 LGUs. Yung mahirap yung sa civil society organization network, and for sure baka mas madami pa nga, nag-i-implement ng restoration, but for the purposes nga nung study, and I think yun nga, represented naman yung different contexts, different, yeah, outcomes. Sa civil society, 6, and karamihan din dun ay from snowball lang din. So, for example, may isang scientist na nagsabi sa'min na etong NGO nag-implement din siya ng restoration. So, mas kuwan siya, snowball na method. Then, nung natapos na namin yung interviews, I think dun kami nag-decide na mag-stop na kasi I think nasa data saturation point na din kami, na no new information na yung nakukuha namin from the interviews, and yun. Tapos sa mga interviews, pare-pareho lang ba yung mga questions na yun or binabago siya depende kung academe, LGU, NGO? Same lang yung interview guide for the 3 respondent groups. Oo. Kanina pala nabanggit mo yung ano, may parang nasabi ka ng mga success stories. So, curious ako dun sa 400 plus na na-compile niyo na study, may mga restoration efforts ba na talagang tumatak sa'yo dahil sobrang successful or sobrang hindi maganda yung naging effect? Well, yung na-mention ko na success and failure, hindi siya galing dun sa 427. Galing siya dun sa, interviews namin. So, paano ba? 'Pag sinabing success, like ecologically successful, kasi, yung sa isang study namin, for example, offshoot siya nung review paper na 'to, na ecologically it was, or hanggang ngayon it is successful, pero meron siyang social cost. Yun. So yun yung isa pang paper namin. So Ay yun, puwede mo bang i-expound yung ano na yan? like for example, yung sa isang paper namin, tiningnan namin yung implementation ng restoration sa local level. So meron kaming 4 sites, tapos yung 2 sites dun nasa Bohol siya. So mainly yung proponent ng, or yung main implementing organization ay private company like hotel and dive resorts. So dahil ni-utilize yung restoration for tourism, so nagkakaroon sila ng conflict with local fisheries. So may mga, documented kami ng cases na pinagbawalan sila mangisda this part of this area kasi andun yung restoration, tapos andun yung mga divers. So may mga gano'n. Tapos sa Bohol din may isang site dun na yung restoration site siya, tas, siya yung pinaka-successful among the 3 restoration sites in that municipality, and dahil sobrang ganda niya, well, based dun kumpara sa 2 other sites, ginawa siyang marine protected area ng resort. So dahil dun, pinagbawalan yung mga mangingisda na mag-fish sa area na yun kasi naging MPA na siya. So may mga ganong stories kung paano nagko-conflict yung restoration sa tourism, and yun. Well, mostly yung impact niya sa tourism ay positive kasi may new snorkeling sites, may new diving sites. Pero yung, the way siya nag-i-interact with local fisheries, for example, negative siya in some cases, at least dun sa study sites namin.
So yun, ecologically successful but it has social costs, gano'n. Mm. Parang parang may trade-off dun sa ano, tourism at source of livelihood ng locals. Yeah, oo, may gano'n ngang conflict, tama. Pero common ba yung gano'n klaseng conflict pagdating sa mga restoration efforts? So far, sa literature, hindi siya gano'n na naha-highlight, yung naha-highlight lang na yung tourism ay driver, one of the drivers ng restoration. So dun Ayun. lang. So hindi na natitingnan ng ibang studies na may negative pala siya na, impacts sa local fisheries. Yeah. Ayan, so siguro parang napapahapyawan natin yung Ah, yung results ng study. So ayun, siguro ano, can you share din in medyo in more detail yung naging findings niyo dito? So from that compilation ng 400 plus na, reports or papers plus yung interviews, ano yung mga ah. nakita niyo? Ano yung mga results? Sige, siguro unang punto ay sa Pilipinas wala pa tayong specific policy for coral restoration. So yung ginagamit pa for coral restoration ay yung Fisheries Administrative Order number 233 or yung Aquatic Wildlife Conservation. So, yun din yung ginagamit for other, aquatic wildlife species. So wala pa talagang specific policy for coral restoration. And pangalawa, based dun sa interview namin, karamihan nung nag-implement ng restoration ay hindi sila kumuha ng gratuitous permit na tinatawag mula sa DAB4. Um, Pursuant dun sa Fisheries Administrative Order number 233 kasi dun Ano nakasaad. yun, yung permit? Yung permit, yung gratuitous permit, yun yung right mo to do restoration or yung concept ng conservation breeding, but for research purposes. So, even sa MSI may mga at nagiging kuwan na din siya, big deal ngayon sa College of Science kung na dapat yung mga research ay kumukuha ng gratuitous permit. So, at yung dahilan lang naman bakit hindi sila kumukuha ay hindi nila alam na may ganito palang pulisiya yung gobyerno. Yun, so shocking siya for us na well, ako kasi nag-literature review muna kami. So alam ko na may ganitong, requirement at yun actually yung difficult question to ask during interviews. Kasi ayaw mong magbigay ng gano'n na impression na parang china-judge mo sila. Like for example, when you ask them if they secured permit for the restoration project and if, for yung ibang respondent nagsabi na no, baka may gano'ng impression na illegal pala yung ginagawa nila Ah, kasi walang permit. Yun, so yun yung isang difficult question nung interview 'pag tinanong mo kung may permit ba sila or wala. But anyhow, may confidentiality naman yung interview namin. So yun, isang major finding yun ng study na pero pwede karamihan. yan makulong? Paano ba? Merong isang case kasi, alam ko wala pang nakulong, pero may isang case sa hindi ko na babanggitin anong probinsya, Sige. na hindi ko na rin babanggitin kung anong agency. Basta may pinatigil sila na restoration project Dahil at sa permit na issue. kasi walang gratuitous permit para to do restoration. So, major finding siya ng study at, well siguro later and maliban dun sa gratuitous permit na kailangan, madami pang ibang requirements like for example kukuha ka nung, um, free and informed consent galing sa local government kung saan mo gagawin yung restoration mo. Tapos at least dun sa FAO 233 yung Fisheries Administrative Order ng na-mention ko, madaming listahan dun. Dapat meron kang management plan, kung Filipino researcher ka na affiliated sa kung may foreign funding ka or may collaborator, kailangan mo kumuha ng local collaborator din. Tapos kung yung project mo ay within ancestral waters, kailangan mo din kumuha ng consent galing sa indigenous group.
mas madami pang complications kasi kung yung project mo ay nasa loob ng National Protected Area, kailangan mo din kumuha ng clearance galing sa Protected Area Management Board ng DNR kung saang protected area man 'yon. Tapos kung yung project mo ay nasa Palawan, kailangan mo rin kumuha ng clearance galing sa Palawan Council for Sustainable Development. So lahat ng mga permits na 'to, mga regulations, hindi alam ng mga practitioners na nag-i-exist sila. So Yun. lahat-lahat from LGU, Akadim, tsaka mga Hin NGOs hindi. Sa academe, alam nila yung gratuitous permit. Alam ng iba. ang dami namang ano nun, daming clearance mga permits. Yes, so yun nga yung isa naming, yung isang maganda na lumabas sa study na which really set the direction for our project ay yung engagement namin with, BFAR kasi sila yung main implementing body nung FAO 233 na yon. So, tinutulungan namin sila kung paano mas streamline nga yung application process. Kasi maliban sa hindi nila alam at sa mga iilan na alam yung ganitong proseso, nagrereklamo sila kasi sobrang inefficient yung application process para makakuha ng gratuitous permit or GP. Like for example, it would take you 1 year on average or longer bago ka ma-issuehan ng GP kung tapos na yung project mo. Saka Mga palang dadating yung permit. saka pa lang darating. Madaming gano'ng cases sa interview namin na yun. So, maliban sa gratuitous permit, hindi din nila alam na meron din pala tayong, technical guideline how to do restoration. Merong isang technical bulletin yung DNR. So, andun yung ginawa nila Sir Edward and Gomez. So, may decision tree matrix sila dun na ina-outline niya kung ano-ano yung mga crucial, assessments na kailangan gawin bago gawin or whether to do restoration or not, and what restoration method to use best. So, hindi din alam ng mga tao, ng mga practitioner na nag-i-exist din yung mga ito. So, yun, I think yun yung major finding ng study. Hindi alam ng mga tao about GP, about the other requirements. Pero ay in addition pala with that, curious din ako, saang mga areas yung may mga madaming ginagawang restoration efforts and saan yung may kinakakonti? Sa anong region ba yung Pangasinan? Kasi andun yung UPMSI. Oo So, nga dun 'no, talaga la madaming hmm, res hmm. dun maraming restoration efforts. Pero kalat siya sa Pilipinas and yung isa kasi naming kasamahan sa project, siya yung nag-take on ng restoration database. So, mas na-improve madami ng improvements ngayon sa database namin. Although, for publication siya kaya hindi pa na talaga mashi-share. So, may analysis siya dun kung saan, yun. So, yeah, I think going back sa question mo, yun yung lumabas sa interview. Hindi nila alam na may, GP requirement at iba-iba pang requirements sa iba't ibang agency ta's hindi din nila alam kung kanino ba sila kukuha ng permit. So, bakit nagkakaroon ng ganong klaseng problema? Like, may problema ba yung ano, yung dissemination, ang tawag dun, information dissemination tungkol sa mga ganitong klaseng ano? Siguro partly, yes. May gano'ng gap sa information dissemination and isa din kasing reason ba't hindi siya yung yung compliance ay mababa kasi wala namang nagmo-monitor, eh. So, yun Ah, din yung sinasabi ng ibang key informants na bakit pa kami kukuha ng gratuitous permit, wala namang nagmo-monitor, wala namang nakakasuhan, wala namang napapatigil na restoration. And yun din yung challenge na so ano yung gagawin natin sa mga existing restoration projects na karamihan, eh, walang GP. wala rin. Ay, so ibig sabihin yung nangyayari usually sa mga restoration projects, halimbawa nagsagawa sila diyan ng, transplantation or artificial reef. For example, artificial reef nakikita ko minsan yung ginagawa ng mga tao ano, eh, parang rebulto ng mukha ng kung sino man. Oo. Ta's ihulog dun sa dagat, tapos yun na yun, iiwan na yun.
labeled na yun as restoration. Well, oo. So, yun nga, eh, kung broad yung definition mo ng restoration and kung nare-recognize mo yung different restoration method, restoration siya for some people. But like for example, for some marine scientists, very strict din sila, regarding what to consider restoration. Tapos 'pag naiwan nila dun wala ng monitoring yan kung may kumapit ba dun ng mga corals or something basta Wala, hmm, yun din yung, isang finding ng study na karamihan ng restoration efforts ay wala namang monitoring after. interesting. So with that, ano sa tingin mo yung parang kumbaga future direction or how will your study influence eto nga yung mga policies na 'to? So yun, na-present na din namin several times sa DAB for sa DNR and even sa marine scientist community yung results ng study. And yung ngayon nga, we are working with, B4 para nga, paano ba natin mas streamline at the same time mas strengthen yung proseso. Pangalawa, um, yung potential use ng restoration database namin para sa monitoring and tracking ng restoration project. Kasi tinitingnan namin na baka puwede siya i-integrate sa GP, yung sa permitting para yung monitoring siya tapos dadagdagan mo pa nung, monitoring, evaluation, and learning na mga elements. Tapos pangatlo, um, yung matagal na rin siya na usapan na yung pagkakaroon ng isang, policy instrument na specific talaga for coral restoration. So, hindi na lang siya dun sa umbrella na aquatic wildlife research or wildlife conservation kundi specific siya to coral restoration. Siguro ano naman, discuss naman natin yung more on, behind the scenes. So, ayun kanina pala nabanggit mo na yung research na 'to ay funded siya nung Australian Center for International Agricultural Research na project. Magkano yung magkano yung funding? Puwede ko bang sabihin? Paano ba? Well, relatively mas malaki siya compared siguro, I think, kasi like for example nakailang projects na din ako sa MSI summer. Malaki siya kasi like may 4 kami na sites. Ah, Malaki siya. wag na lang natin Oo, I mean by malaki like relative sa dati kong projects. So in this study, ano yung mga matatawag mo na good and bad experiences na naranasan mo in doing this? Yung na-mention ko sa'yo, yung difficult questions to ask kung meron ba silang permit or wala. Ta's yung may pangalawa pa yun na related question, eh. So, tinanong din namin kung, na-consult niyo po ba sa marine scientist yung project niyo? So, again, ayaw mo magbigay ng gano'n na impression na baka isipin nila na, um, kuwan pala methodologically weak or poorly designed yung project nila or doomed bound to fail. So, mahirap din, tanungin yung gano'ng question kasi yung iba nga like ikaw yung kuwento mo gumawa sila ng artificial reef daw. So, yun yung dalawang questions na yun yung, mahirap tanungin. But anyway, kailangan silang tanungin, eh, kasi dun mo lang maintindihan bakit mababa yung compliance. Ano yung existing knowledge ng mga tao about regulations, about, guidelines. And isang realization din na eto yung challenge for us siguro, na madaming tao ang interested sa restoration and, hindi ka naman makapag-pass nung judgment whether good yung intentions nila. I think most people have, well-meaning good intentions kaya gusto nilang mag-conduct ng restoration. However, yung challenge is 'pag hindi sila properly informed about the regulations, about technical guidelines, they might actually be doing more bad
than good. And, so yun yung so there's that challenge and yun yung, gusto din, tulungan i-address nung project through our research, iba't iba naming knowledge products. Like for example, meron kaming fact sheet na ito yung mga requirements, tapos yung nakuwento ko nga sa'yo yung study namin sa Bohol. So, 'di ba nasabi ko sa'yo na meron ng technical guideline, yung DNR How to do Restoration, yung decision tree matrix ni Edward and Gomez. So maliban dun, nag-develop kami ng socio-economic guideline as accompaniment dun sa technical guideline to ensure na positive yung community outcomes, na maiwasan na natin yung mga ganong issues ng disenfranchisement sa fishing ground nila dahil sa tourism. So isa din yung magandang product na na-develop mula sa iba-iba naming research na maliban sa technical guideline dapat meron din tayong socio-economic guideline na 'yan kasabay para to ensure na we avoid those costs, yung social risk ng restoration. So yun, yun madaming gustong mag-restore. So ano gagawin mo sa kanila? Hindi naman puwedeng hindi ko alam, wala sigurong until now, um yun, siguro knowledge dissemination about eto, mga existing available materials, yan. Yung usaping restoration parang hindi nga lang siya limited ito sa pinag-usapan natin na coral reef, madami din sa mga ano, eh, like yung mga coastal areas, yung mga mangrove planting na ginagawa, yung mga tree planting sa bundok. Totoo, parallel nga yung yung tama ka, yung restoration. So, more or less may mga similar issues din na yan, madaming gustong magtanim ng mangroves. Madaming gustong mag-restore pero madalas Hmm. baka hindi accurate yung word na madalas. Minsan siguro minsan may mga problema na ano, unguided. Kasi naalala ko din yung G-Forest nung ano, Mm. parang na-call out siya ni Celine Murillo na Oo, ayun. gano'n. So, parallel, related siya na example. So, again, yun yung challenge for us and paano natin sila properly mag-guide how to do restoration properly or at least inform. And, 'yan, kaya nga for future restoration initiatives, gusto natin na ma-establish na talaga yung like yung systems, yung structure sa permitting, monitoring, and, then other guidelines yung socio-economic na for example. Ayun, so siguro summarize ko lang yung main findings na binanggit mo kanina in case na medyo na-lost yung listeners natin dahil medyo madami tayong na-discuss. So yung una dun ay wala talagang parang, ano bang tamang term mo dun kaya, well-defined na policy pagdating sa mga restoration projects. Tapos yung pangalawa, yung issue dun sa gratuity permits na madaming hindi familiar sa gano'n na proseso. Tapos yung pangatlo na sinabi mo ay in addition dun sa technical na guideline na decision tree dun sa paggawa or pag-implement nung restoration, dapat may ano din yung social aspect para hindi malugi yung locals or yung fishers or other locals na nakadepende dun sa reef for their livelihood. Tama ba? May Yes, na-miss ba ako or ano? I think okey puwede yan, okey na na summary ng findings, especially yung about nga sa permits. So dito sa study niyo, when did you realize na ano, na sapat na ito para ipasa for publication? Ah, yeah. So, yung na-mention ko kanina na I think we had a good representation nga nung respondent or nung sectors. Tapos different context din ng pag-implement ng restoration, ta's different outcomes. Pangalawa,
Yung na-mention ko din kanina na nag-organize kami ng several validation workshops. So, like for example, noong PALMS 2023 nag-organize kami ng special session na specific sa restoration. So, dun namin present yung review paper, ta's yung iba pang research ng project. And yung audience dun ay yun, mga marine scientists. And, maliban dun sa PALMS, dalawang national workshop ng DNR para sa National Coral Reef Program, na-present din namin yung paper. So, yung audience ay DAB-FAR, DNR, marine scientists, mga conservation NGOs. So, yun, na-validate yung study. And, siyempre may mga correction, may mga additional interviews, may mga additional information. So, basically yun yung dalawa, yung sa representation nung iba-ibang, context, yung validation workshop. And yung kuwan din, kasi, na-mention ko nga sa'yo na meron kaming 4 na site. So, yung mga practical learnings kasi may sister project kami, yung technical na restoration. So, pareho kaming sites, kaming 4. So, minsan nagkakasabay kami sa field. So, nakikita namin kung paano nag-a-unfold yung pag-implement ng restoration. And maliban dun, yung na-mention ko din sa'yo kanina, yung study namin kung local implementation ng restoration sa 4 na non-project sites. So, na-validate niya din na, yeah, ganito nga yung itsura nung implementation ng restoration sa local level. So, yun. So, series of validation workshops and interviews. Ayun, so nakakaisang oras na rin tayo. So before we let you go, Erlo, ano ang ma-advice mo sa mga aspiring researchers? So, ilang years na ba ako sa marine conservation? Kasi nag-start ako like 2014 tapos hanggang ngayon nasa marine conservation work pa rin ako. I think, yung punto na yung marine conservation ay hindi lang siya technical work. So, like for example, yung approach na ginamit namin for our study for the review paper, nakita dun na importante itingnan yung social dimension kasi dun namin na naipakita na bakit successful yung restoration nga sa ibang sites, bakit mababa yung compliance, tapos bakit may mga skeptics or yeah, mga anti-restoration initiatives. So, siguro meron talagang value to do social science work sa field ng marine science or marine conservation. And yun, so ano ba? S and yeah, going back lang sa restoration project namin. So every time kasi, na pine-present ko yung study, may yung ibang tao may impression na pino-promote namin yung restoration. So may disclaimer ako every time sa presentation ko, sa talk ko na, um, we are not advocating restoration, but we are just describing yung different knowledge, perceptions about restoration. But me personally, I recognize yung value ng restoration in specific context and siyempre yung mga limits niya and challenges. And yun nga, as also shared by other marine scientists, yung restoration, hindi siya sagot. Hindi siya yung only solution, hindi siya yung singular solution to, coral degradation. Sinasabi nila na kailangan nating i-contextualize yung restoration sa broader coastal resource management initiative like kagaya ng marine protected areas and siyempre yung patuloy natin na pag-address ng anthropogenic threats. So I think yun parang yung stand namin, well, me personally regarding or in relation to restoration na tingnan natin yung restoration sa mas malaking konteksto. Nakalimutan ko pala itanong kanina, buti nasabi mo siya ulit. Bakit may mga skeptics sa ano? Sige, mag-search ka after, So lately may resurgence nung anti-restoration initiatives. Kasi I think may dalawa lang yung alam ko na strand or perspective ng anti-restoration na 'to. So una, ito yung medyo more Marxist na perspective na dini-distract lang tayo ng restoration. Mas
dinidistract lang tayo sa real issue like kung mga climate polluters, yung bigger na cause nung environmental degradation and hindi restoration yung sagot dun. Ta's yung pangalawa, even eto I think mas matingkad 'to sa scientific community and also sa conservation community din. Malaki yung fund na inaalat natin to restore a small area. So instead na gumawa ka ng restoration, some would say na you should invest your money to marine protected area management, MPA management for example. Or yun, MPA, wala isang example lang yun or address ka nung other threats. Like malaki kasing project yung restoration in some areas, like malaki yung fund niya and some people would have yung gano'ng critique na ang laki ng fund. So, puwede na lang siyang gamitin for something else. So, Interesting. yun. So, Ngayon ko lang yun, nalaman yan. may mga gano'n debate or views, negative views about, restoration. Ayun, and last question, do you have anything to promote? Si i-she-share ko sa'yo yung link nung mga knowledge product materials namin. So like, as I've already mentioned, so meron kaming white paper, meron kaming fact sheets about different permit and other requirements. Tapos, hindi pa siya final pero may binubuo din kaming socio-economic guideline, na accompaniment na dun sa decision tree matrix. So eto yun lang siguro ipo-promote ko, yung, knowledge products namin. Ayun, so I guess hanggang dito na lang muna tayo. Sana madami kayong natutunan and nagkaroon din kayo ng bagong perspective pagdating sa coral reef restoration and Grabe also yung bago. and siyempre first ka naman dito, first sociologist na guest. So sana dadami pa yung mga next episodes, future episodes. Oo, mag-invite ka pa ng more social scientists na nasa conservation work. Ayun, so thank you Erlo sa pag-accept ng aming invitation. Maraming salamat din sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists.